Sa lahat ng mga constipated tiyan, hirap magbanyo, meron akong isi-share sa inyo na mga gamot para mas maganda yung pagdaloy o paglabas ng mga poops nyo kapag nagbabanyo kayo. Dahil ako po mismo ay nanggaling dyan sa pagiging constipated at nauwi nga ako sa pagpapa-opera dahil nagkaroon po tayo ng anal fissure, kaya ako to ginagawang video dahil marami ang nakapanood dito sa Facebook at sa TikTok. May mga nagpi-PM and secretly, syempre sabi ko nga sa inyo, dahil sa nasa private party to at hindi siya casual na pag-usapan, so walang may pinagsasabihan kapag may ganito kang nararamdaman. Kaya usually kapag may nag-share, palihim silang nagpi-PM para itanong ano yung ginawa mo, paano maiwasan. Kaya gagawa na lang ako ng video para kapag napanood nyo to, alam nyo na kung ano yung bibilhin nyo, ano yung gagawin nyo para hindi na kayo mahirapan maglabas ng mga poops nyo. Number 1, kung constipated ka or normal lang na hindi pa masakit yung wheat packs mo, ang bilhin nyo muna is Delight, nabibili po yan sa 7-Eleven or sa supermarket. Papakuluin nito yung chan mo, tapos ma-ginger box ka na. Ngayon kung hindi makuha sa Delight, ang gawin mo is bumili ka sa Watsons or Mercury, bumili ka ng Psyllium Fiber, iinumin mo siya 30 minutes bago ka kumain or magkape, ganun yung pag-inom niya. Pangalawa, para palambutin naman yung poops mo, ay bumili ka ng Lactulus, Lilac or Lilac. Itong mga sinasabi ko sa inyo is resita to mismo sa akin ng doktor. Pang-apat na pinakapangmalakasang solusyon para na to dun sa mga hindi na talaga makapops, yung hirap na talaga like ilang araw na hindi mailabas yung pops. Ang bibilhin nyo na ay Fleet Enema. Yan yung ipapasok na sa wheat packs nyo na parang tubig lang yung laman yan. Tapos yung pinaka-tip or parang pinaka-nozzle nya, ipapasok mo sa may wheat packs mo. Then, pipigain mo siya kapag naipasok mo na. Mas maganda na ipasok mo ng buo. Di naman siya masakit kasi meron naman siyang pampadulas or lubricant. Para smooth lang siya mapasok sa wheat packs mo. At kapag napiga mo na yan, mga 5 minutes lang, ay ma-ginger box mo na at lahat mailalabas mo. Super legit niyan kasi yan yung ginawa ko noong hindi ako maka-gerbox. Like mga parang 1 week na hindi ako maka-gerbox. Yun yung rinisita sa akin ng doktor. Kung alam ko lang to noon pa, di sana hindi na ako nagkaroon ng anal fissure, hindi na sana ako nagpa-opera na ang mahal-mahal nung binayad ko. Umabot tayo ng 97,000 plus dahil meron akong PhilHealth, pero kung wala, aabutin po tayo ng 100,999. Ganun po kamahal magpa-opera ng anal fissure dahil lang tayo ay constipated. Kaya bago pa kayo magkaroon ng anal fissure, please lang, yung mga sinabi ko sa inyong mga gamot, bilhin nyo na muna yan. Lalo na yung Fleet Enema, napaka-effective po niyan. Yung mga sinabi ko naman, yung Psyllium Fiber, yung Lactulus, pampalambot po yan ng poops nyo, makakatulong po yan. Pati yung Delight, kung nag-uumpisa ka palang maging constipated, yun muna nakakatulong po yun. Mga posibleng magtanong kung bakit ang mahal lang pa-opera natin. Private hospital po tayo nagpa-opera. Kung gusto mo naman ng makamura, pumunta ka po ng public hospital, mag-inquire ka muna kung magkano yung mga posibleng magastos, kung ano yung process at i-expect mo na, syempre, pipila ka, mag-aantay ka, yun yung hassle part kapag nasa public ka. Unlike sa private talaga, though yes, mahal, pero maaasikaso ka agad. Kasi ako na-confine ako January 22, 23 operation, and then 24 discharge ko na, which is nakauwi na tayo nun. Kaya I hope na nakatulong po ang ating video at nasagot ko na yung mga posible nyo pang itanong bukod sa mga nag-PM sa atin. Maraming salamat. Have a great day everyone.